Llamado ang Duterte, lamang pa rin sa Archlight Senatorial Preferences Survey, Tentran. It's time, Solid Archers. Welcome to Archlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa muling pagkakataon, ito po ay hindi opisyal na survey, pero ito na ang matunog at mas lalong lumalakas na boses ng mamamayan. Archlight proudly presents ang ika-10th run ng ating Senatorial Preferences Survey. Ang poll na ito ay conducted mula April 3 hanggang April 6, 2025. 64 ang pinagpiliang kandidato. Mahigit 734,590 votes ang nalikom mula sa community ng Archlight at higit 10.8 million engagements, isang senyales ng masidhing pakikialam ng bayan. Hindi ito official poll, but a powerful reflection ng tinig ng ating followers sa Archlight. Sa darating na eleksyon, sino ang iboboto mong senador? Top 1, si Christopher Bongo na may 77,142 votes. Llamado, consistent sa top 1. Number 2, ang matibay at palaban na si Senator Roland Bato de la Rosa na may 75,510 votes. Nasa top 3 naman ang mas lalong dumarami ang suporta, ang boses ng mga inaapi, si Pastor Apollo Kibuloy na may 74,234 votes. Nasa pang-apat naman si Rodante Marcoleta, ang matapang, direkta at may paninindigan, nakakuha ng 71,502 votes. Number 5 naman si Jimmy Bondo na may 71,492 votes. From music to movement, sumisigaw ng serbisyo. Top 6 naman ang action star at nag-action muli para sa bayan, si Philip Salvador na may 70,731 votes. Top 7 naman si Victor Vic Rodriguez, ang loyal sa prinsipyo, tapat sa serbisyo na may 68,120 votes. Number 8 naman si Richard Mata, bagong mukha, ngunit matindi ang suporta, 67,810 votes ang kanyang nakuhang boto. Top number 9 naman si JB Hinlo, ang tahimik pero epektibo ang kampanya na may 64,610 votes. At number 10 naman si Raul Lambino, isang veterano sa larangan ng serbisyo publiko na may 63,194 votes. Number 11 naman si Bonifacio Busita, ang idolo ng mga riders na nakakuha ng 30,579 votes. At ang kumompleto sa top 12 si Ping Lacson na may 25,312 votes, ang batikang mambabatas at dating general. Makikita sa top 10 na halos lahat ay mula sa PDP laban o bahagi ng tinatawag na Duterte slate. Malinaw, llamado ang kampo ni Duterte. Samantala, ang mga mula sa kabilang partido, tila dehado. Sa gitna ng lahat ng ito, isa ang hindi maikakaila. Malaki ang epekto ng pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa karamihan, ito'y tila hindi katarungan, kundi isang personal na paninira sa isang ama ng bayan. Pagkakanulo sa isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Kaya ngayong eleksyon, tila ramdam na di umano ang paghihiganti ng taong bayan. Hindi lang botong ibinibigay, kundi katarungan. Matapos natin makita ang top 12, narito naman ang mga patuloy na lumalaban, ang mga nasa ika-13 hanggang ika-24 na pwesto. Karamihan dito ang dati nang nasa pwesto at mga kilala na at datihang pangalan sa pamumulitika. Number 13, si Francis Kiko Pangilinan. Number 14, Bam Aquino. Number 15, Aimee Marcos. Number 16, Erwin Tulfo. Number 17, Pia Cayetano. Number 18, Francis Tolentino. Number 19, Ben Tulfo. Number 20, Camille Villar. Number 21, Tito Soto. Number 22, Abby Binay. Number 23, Manny Pacquiao. At number 24, Gringo Honasan. At mga nasa ilalim mula 25 to 34, si Revillame, Kirubin, Gonzales, Mendoza, Kapuyan, Abalos, at marami pang iba. Ngunit huwag kalimutan, 25% ng respondents natin ay undecided pa. Lahat ay pwedeng magbago. Pero kung pagbabasehan ang boses ng mamamayan, llamado ang Duterte, llamado ang masa, at ang lakas ng sentimiento, hindi na kayang itago. Anong masasabi mo sa ating survey ngayon, Solid Archers? I-comment mo lamang sa baba ay yung sagot.